Welcome to Donmar TV News Channel. Makalipas nga ang isang linggo, buong linggo last week na hindi niya pagharap sa publiko ay muling humarap sa taong bayan si Pangulong Duterte sa kanyang regular na Monday night talk to the people. At bago mag-alas 10 kagabi ay sumayang papawid ang Pangulong Duterte at maliban sa government response sa COVID-19 pandemic ay naging highlight din na kanyang mensahe yung usapin ng lalapita na halalan sa Mayo. At dito ay tahasang sinabi ng Pangulo na wala raw siyang ikakampanya o kaya ay suportahan na kandidato sa pagka-presidente at sa ngayon. Pero kung meron daw compelling reason na kinakailangan niya itong ikampanya ay gagawin niya, pero baka sa bandang huli na ng kampanyahan, Bombo Elmar. At sinasabi naman niya na lahat daw ng mga aspirants for now ay kwalipikado na maging presidente. At ito, pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Duterte. Wala akong almost all of the candidates in one way or the other communicated to me na makipag-usap, hingi ng suporta. I may in the end, if I see that it would be my advice and maybe endorsement would help kung kailangan. But at this time, I am saying that I'm not supporting anybody. Gusto ko kasi maglabas na puro ko kaibigan. Unless there is a compelling reason really for me to change my mind and decide to support a candidate. But until now, wala akong nakikita na danger. May iba kasi dyan may ideology ang nakasabit eh. We are fighting a war that has been going on for the past 53 years. And we do not want to exacerbate this situation by electing a president who would but hindi naman but to compromise the interest of government. But all of them are, I would say at this time, they are all qualified. O kung sino man sila, those running now are qualified to be president. I hope so, but okay man ang tingin ko sa kanila, except for a few misgivings about the danger of falling into the hands of or getting into a trap with the communists. Defense posture sa South China Sea na hindi man natin kaya na tapatan tangke to tangke o barko to barko. Barko to barko. Na halimbawa mawala ng kuryente, saan kukuha ng tubig yung mga tao? Halimbawa mag-iba ito, saan yung dadaan yung mga barko? Kasi yun yung naging problema natin in the last few typhoons. Mga Jai, ganito yung style ni Leni Robredo sa pagsagot niya sa mga questions. Imbes na sagutin niya direct to the point ang tanong para tapos na next question na agad, yung ginagawa niya para magmukha siyang may alam doon sa topic, magmukha siyang matalino sa interview, yung ginagawa niya, paiikutin niya yung sagot niya. Pahabain na ng pahabain para maganda pakinggan. Pero kahit ni isang salita doon, hindi natumbok yung tanong. Yung sagot niya parang ganito, lalabas muna siya sa Pilipinas, lalabas siya sa Earth, tapos lalakbayin niya yung buong solar system. Ngayon sa sobrang paglalakbay niya, hindi na niya alam pabalik sa Earth. Alam mo yon, yung ang dami niyang pasikot-sikot kung saan napupunta yung mga sagot niya, tapos ikaw na nagtatanong na naghahanap ng kasagutan, maliligaw ka na rin kasi sa sobrang dami ng mga sinabi niya, ni kahit isang salita, wala kang nakuhang sagot. Yung feeling na hindi talaga kayo nagkakasalubong kasi yung sagot niya lumilihis doon mismo sa tanong. For example, kunyari ganito yung tanong ni Tito Boy sa kanya. Leni Robredo, 2 plus 3. Tapos ganito yung style ng pagsagot ni Leni Robredo. Alam mo, Tito Boy, yung 2 plus 3 na yan, madali lang yang sagutin eh. Kahit isipin mo lang, yung 2, dadagdagan mo ng 3, malalaman mo talaga yung sagot. Para sa akin, pag sinabi kasi nating plus, ibig sabihin addition yun.
So, iba yung proseso ng multiplication, iba yung proseso ng division, iba naman yung proseso ng subtraction. Ang pinag-uusapan kasi natin ngayon, addition. So, ano ba ibig sabihin ng addition? Magdadagdag tayo. So, yung 2, dadagdagan mo ng 3, makukuha mo na agad yung sagot. Ganun lang kadali yung proseso. Alam mo, Tito Boy, kahit hindi na ako magbilang, kahit hindi na ako mag-calculator, kaya ko siyang isipin eh. Kung elementary ako, kinakamay ko yung 2 plus 3 na yan eh. Kasi sobra siyang mahirap para sa akin. Yung technique ko dyan, Tito Boy, sa kaliwa kong kamay, 2, tapos sa kanan kong kamay is 3. Ngayon, ididikit ko yung kanan tsaka yung kaliwa kong kamay para bilangin ko yung 2 plus 3 na yan. So, kapag nadikit ko na yung dalawa kong kamay, mabibilang ko na, malalaman ko na kung ano yung magiging sagot sa 2 plus 3. Hanggang sa naubos yung oras niya, hindi niya pa rin nasagot yung tanong. Malala na talaga yung kondisyon ni Leni Robredo, mga Jai. Kasi bago niya sagutin yung tanong mo, dadalhin ka muna niya doon sa Mount Tralala. Ngayon, imbis na makahanap ka ng sagot, madadagdagan pa yung mga katanungan mo sa buhay. Madadagdagan pa yung mga iisipin mo, madadagdagan pa yung mga problema mo. Ilan ba yung mga kumakandidato sa pagka-presidente? Di ba 10? So, 4 yung nag-attend, 6 yung wala. So, bakit si BBM lang yung hinahanap ninyo? Bakit hindi ninyo hinahanap yung iba? Bakit si BBM lang? At saka, bakit ninyo hinahanap dito sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter? Kung talagang may utak kayo at nag-iisip kayong mabuti, magda-direct message kayo dun sa mga social media accounts ni BBM. Pangalawa, hindi naman required mag-attend ang lahat. Bakit ko sasayangin yung energy ko sa walang kwentang interview kung pwede ko naman pag-ipunan ng lakas at paghandaan yung mas importanteng bagay, yung presidential debate? Kung titingnan ko yung sitwasyon, nakikipaglaro lang si BBM sa media. Hindi ba kayo nagtataka at hindi kayo nagtatanong sa mga sarili ninyo, bakit may paagang interview ang mga medyang ito? Sila rin naman yung mag-o-organize ng presidential debate? Kasi, para sa akin, sa pagkakaintindi ko ng sitwasyon, parang minomonitor ng media kung gaano nakaprepared si BBM para sa presidential debate. Kasi, isipin ninyo ha, kapag nag-attend si BBM ng interview, malalaman ng media kung saang part magaling si BBM, kung saan siya malakas, at kung saan pa yung kailangan ng improvement or medyo hindi pa napaghahandaan. Ngayon, ang gagawin ng media, magfo-focus sila doon sa kahinaan ng isang kandidatong ayaw nilang ipanalo. At isa pa, i-filter nila yung mga questions niyan. For example, ay itong questions na ito, wag na natin itong i-question kay BBM kasi malakas siya dito, masasagot niya to. Kung tayo mag-focus sa mga questions na hindi niya kayang sagutin, yung magmumukha siyang tanga sa presidential debate. Yung ibang mga questions na hindi niya nasagot ng interview, sigurado ako na paghandaan niya yan ng kampo niya. Kaya ang gagawin nating mga media, mag-formulate pa tayo ng mga questions, yung mga hindi predictable. Kailangan masunog natin yung kandidato ngayon sa presidential debate para makita ng publiko na mahina siya, na tanga-tanga siya. Itong si BBM matalino rin, wais din. Yung mga advisors niya matatalino rin. Hindi sila nagpatuklaw sa pain ng media. Tandaan ninyo, bias ang media at ang media ang mag-o-organize ng presidential debate. Kasi feeling ko talaga mga Jai, pinaghahandaan ni BBM yung presidential debate. Kasi kung ako sa sitwasyon ni BBM, kung makandidato ako sa pagka-presidente, tapos ayaw sa akin ng media, tapos ang media ang mag-organize ng presidential debate, maghahanda ako. Pero hindi ko isisiwalat sa buong mundo kung gaano ako ka-prepared. It's like, sige, kayo na muna ngayon, mag-iipon ako ng puwersa ngayon, mananahimik ako ngayon, doon ko ibubuga ang lahat ng energy ko sa pinaka-importanting event. Ngayon, yung media, nga, hindi nila alam kung gaano ka-prepared si BBM. Ngayon, hindi nila alam kung ano yung mga questions ang dapat ibato kay BBM at yung mga questions na hindi na dapat isali sa presidential debate. Ang sitwasyon, gusto nilang basahin si BBM pero si BBM ayaw magpabasa. Kaya nahihirapan ang media ngayon. At saka, kung interview lang naman yung basihan ninyo, maraming interview si BBM, ayaw nyo lang panoorin. At saka, kung meron namang interview si BBM, kinakancel nyo naman, pati yung nag-i-interview. At saka pa, bakit kayo nakafocus doon sa paghahanap kay BBM? Bakit yung binabalita ng mga media, hindi nag-attend si BBM? Bakit kayo nakafocus doon sa idea na hindi umattend si BBM ng interview? Bakit trending yung absence ni BBM kaysa doon sa presence ng 4 na tanga-tanga at uto-uto? Walang nag-uusap tungkol sa mga pinag-usapan ng 4 na kandidato na yon with Jessica Soho. So, ang ibig sabihin pala nito, wala rin palang kwenta, walang silbi, yung pagpunta ng 4 na yon kasi hindi naman pinag-uusapan yung mga sagot nila sa interview. Kasi yung tao nakafocus doon sa wala, si BBM. Dapat tinitimbang nyo mga Jai, Diyos ko, mga tanga. Dapat yung focus nyo talaga doon sa mga topics nila, sa mga pinag-uusapan nila, kung paano sumagot yung mga kandidato, kung ano yung mga issue nila.
Tapos buong bansa, online, offline, naghahanap kay BBM. Pati yung mga kakampings naghahanap kay BBM. Naawa naman ako dun sa 4 na kandidato na mga tanga-tanga, mga uto-uto, mga nagsayang ng laway at effort. Hindi naman sila pinapakinggan at hindi naman sila pinanood. Kung ano yung mga sinagot nila doon, kung ano yung mga pinag-usapan nila sa interview, kung paano nila sinagot yung mga issue nila, walang pakialam ang Pilipinas kasi si BBM ang hinahanap. 10 yung tatakbo sa pagka-presidente, 5 lang yung gusto ninyong kausapin. Paano naman yung bottom 5? Dapat binibigyan rin sila ng spotlight, dapat binibigyan nyo rin sila ng pagkakataon na magsalita at magpakilala sa publiko. Kasi hindi lang din naman sila basta-basta. Kasi pasok sila doon sa hinahanap ng COMELEC, qualified sila. Nag-focus lang kayo sa top 5. May boses naman sila, may mga plataforma din naman sila. At saka lahat sila yan, yung 10 kandidato na yan, may mga boses sila na gusto nilang iparinig sa buong Pilipinas. May mga kanya-kanyang pinanggagalingan at mga kani-kaniyang pinaglalaban. Tapos magpo-focus lang kayo sa 5. Kaya good decision na rin na hindi pumunta si BBM sa interview na yan kasi bias naman talaga. May pinipili kayo, may pinapaboran kayo, tapos yung 5 ayaw nyo dahil bottom sila, ililigwak ninyo. At saka duda rin ako sa mga pa-interview na yan eh. Parang gusto nyo lang tumaas yung TV ratings ninyo. Alam ninyo na top 5, maraming supporters, maraming manunood. Kaso hindi ganun katanga si BBM. Akala ninyo makabenepisyo kayo kay BBM, no? O anong nangyari, Jessica Soho? Di ba hindi nag-trending yung interview mo? Sino ang nag-trending? Si BBM pa rin. Si BBM ang hinahanap ng tao. By the way, nakapagpa-drug test na ba si Lenny?